Good morning, everyone. I am Mutya from the Internal Audit Services Unit. So before we officially start our webinar, we will begin with an opening prayer. Afterward, we will honor our country by singing our Philippine National Anthem, Lupang Hinirang, and then followed by the singing of our Ojongan hymn. Let us now proceed with the opening prayer to pause and seek guidance to our Lord. Let's put ourselves in the holy presence of the Lord. Let's pray. Dear Heavenly Father, thank you for all the blessings you have bestowed upon us. We are truly grateful for them. Thank you for allowing us today to meet and share our knowledge and time with one another in this seminar. May you extend your divine wisdom to our speaker so that he will be able to impart effectively his God-given knowledge to all of us. May he be blessed as he continues to bring his expertise to people who need them. Bless the participants as well, so that they would be able to glean the vital information from this activity. May you bestow your blessings after this seminar, so that we may go out and spread what we learned in the spirit of your love and generosity. May we realize that this activity should glorify your name. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Ng silangan sa pusong kapuluan, sa aking pusa ganda ng kapayapaan. Ba't tayo nagkainitan? Sipat ay kadulugan, lagi matika, di ba gagapit katiluman? Sa tigat ko ligtas mo,
upang isumuko kanina. Asal ko, sisigaw ko sa buong mundo. O Diyongan, pinakamamahal ng bayan. O Diyongan, taglay mo'y liwanag. O Diyongan, hatid mo'y ligaya sa taking dagat. Kang iba'y po'y masisihayan. Sa hirap ng panahon, sa pagbabangon, hindi susuko, mananatiling nakatayo, nakaupit ng kasaysayan, simbolo ng kaitilan, kay sarap sa bitin, bawat tula at awit ng pag-ibig, sa tiyak ko inas mo, isumuko kanina, ang kalikasan ko, isisigaw ko sa buong mundo. Tugal man o kahit katan, taglay mo'y sirap ng pag-asa. Sa sipag mo tiyaga, naraman kang hindi pa. Sa kapong manitiwan, mananatiling tapat sa bayan. May taas mo, isigaw o Diyongaron ka. O Diyongan, pinakamamahal ang bayan. O Diyongan, taglay mo'y liwanag. O Diyongan, hatid mo'y ligaya sa tabing dagat. Bugang iway mo'y masisigayan. Ako ay ka, O Diyongan. For a while lang po. Good morning, everyone, and welcome to our webinar on Basic Project Construction Management. Kita po ba, mga sir, ang aking screen po? Yes po. Effective management of construction projects within local government units is essential for ensuring that infrastructure projects are completed on time, within budget, and to a high standard of quality. This directly impacts community development, public safety, and efficient use of resources. This webinar has been organized for participants from various offices from LGU offices to introduce fundamental concepts and best practices in construction management. In providing practical tools or techniques, we aim to enhance your capacity to oversee and manage construction projects efficiently, thereby contributing to the success, execution, and sustainability of local government infrastructure initiatives. To officially open our webinar, I am honored to introduce to you all our Internal Auditor of LGU Internal Audit Services Unit, Mr. Ivan Janciferio, to deliver the welcome remarks. Sir Ivan. Hello, good morning. Malinaw naman ako, no? So, welcome. We-welcome po natin ang ating speaker for this morning sa ating webinar, Engineer Jason F. Rufon from Romblon State University. And we also welcome participants from different offices na nandito ngayon, no, to participate for our webinar activity. At the same time po sa ating mga CSO partners, civil society organizations. So, bakit nga ba tayo nagkaroon ng ganitong klaseng webinar, no? One thing is that
initially, para talaga to sa amin, internal audit services, sa staff. Kasi nga, syempre, wala kaming idea about construction related. Gusto namin i-enhance pa namin yung knowledge about construction and then project management about sa construction. Kasi in the long run, if we want to conduct audit, we want also na magkakaroon kami ng idea kung ano yung mga do's and don'ts, basic principles, etc. But also, we want to extend this webinar nga sa ating offices kasi siyempre, as may mga projects tayo or PPAs na construction related, no? Or as an end user tayo nung isang ating PPAs, therefore, may need tayo na i-comply like doon sa part ng efficiency, budgeting, procurement, implementation, no? Tapos target implementation. Ang daming consideration as an end user, at the same time implementer noong mga projects na yun. So, this is also one way to extend this kind of activity sa mga different offices dito sa LGU Jongman. And also, hindi natin pwedeng kalimutan ang impact and benefit na mabibigay ng mga civil society organizations. Kasi nga po ay sila yung sila din yung bibigay natin to ensure that accountability and transparency in the local government is present, no? Kasi sila din may mga members tayo nandito ngayon sa ating activity na members sila na project monitoring committee ng mga lahat ng projects related to infrastructure. So therefore, need din nila yung ganitong klaseng webinar and activity. So may mga iba din dito na part ng member din po ng mga committees, councils, na kung saan ay may mga ini-implement na mga projects yung mga proponent na offices, no? Ng different council. Kasi syempre, pag binibigyan natin sila ng capability ng mga need nila, particularly sa infrastructure or construction management, pwede silang mag-ask na question, pwede silang mag-inquiry kung ano ba nangyari. So kasi nga, ang gusto natin in the end of the day is syempre sa government tayo, utilization-wise, no? Maganda yung quality noong project na ini-implement at yung impact ng implementation sa mga community or sa offices concerned or doon sa mga mag-benefit noon is maganda. So that's why ganito yung program namin. We always extend this kind of activity to offices and then civil society organizations. So we welcome you, Engineer Rofon. We are great. Sobrang masaya kami na kayo po ang binigay sa amin na resource speaker. And then, for sure po marami po kami matutunan. So, good morning and thank you po. Thank you, Sir Ivan John Ferriol. At this point, it is my pleasure to introduce our esteemed resource speaker for today's webinar. It is an honor to welcome a distinguished academic and a professional in the field of engineering. Our speaker currently serves as an Associate Professor 5 at Romblon State University, where he has made significant contributions both education and industry. He holds a Bachelor of Science in Civil Engineering and a Master of Public Administration from both Romblon State University. Additionally, he has completed 21 units towards a Master of Engineering at Batangas State University. He specializes in water resource engineering with a focus on hydraulics and is highly regarded in the field of construction management, including project construction management, engineering management, and construction occupational safety and health. Beyond his academic achievements, our speaker is also an accomplished project consultant for RT Manpower and Engineering Service. His administrative experience is equally impressive, having served as the Director of Physical Plant and Facilities Office, Project Management Office from 2014 to 2016, and again from 2018 and to 2023. Additionally, he was the chairman of the Civil Engineering Department from 2007 to 2014. It is my pleasure to introduce to you all Engineer Jason F. Rufon. Engineer,
Magandang magandang umaga po sa lahat na nandito. Mayroon tayong 25 na participants sa webinar na ito na ako po'y nagagalak, no? Isang pribilehiyo at karangalan na makapag-share sa inyo, makapahagi sa inyo ng kaalaman patungkol sa construction project management. Ang construction project management ay isang subject po ito ng civil engineering program. At ito po ay dinidiscuss sa buong semestre. Isang semester po. At itong webinar lecture na gagawin ko ay prepare ko para sa LGU. I hope na umugma naman sa inyo pong pangangailangan, no? Dahil karamihan na construction project management na lecture ay nakafocus sa mga construction firm, no? Bihira ako makakita na ang construction project management lecture ay naka-focus sa government agency, pangangailangan ni government agency po, no? Malinaw po ba ang aking salita sapagkat ako ay medyo mababa yung boses ko dahil kulang sa tulog. Yes po, sir. Malinaw po. Maraming salamat. Ako po'y nagagalak at nakasama kayo ngayon. Ako'y nagpapasalamat kay Sir Ivan for you all na nag-reach out sa Romblon State University para makapag-extend kami ng aming kaunting kaalaman sa topiko ng project management, no? Ako'y nagtaka bakit si internal auditor ang nag-request. Sabi ko si internal auditor po infrastructure nag-request. Ako ay akala ko si MPDC or si engineering office. Nakita ko Sir Ivan Periol, internal auditor for infrastructure projects. At doon ko naintindihan na may pangangailangan si internal auditor para maintindihan niya ang mga nagaganap sa construction project at kung paano niya ito, paano magagampanan ni internal auditor kung infrastructure project ang kanyang trabaho bilang internal auditor. So, magiging bida sa akin sa topikong ito ang internal auditor's office, no? Actually, ang bida dito si construction manager, si engineering unit at si MPDC, pero ngayon ay mag-focus ako kay internal auditor. Baka mapansin nyo bakit parang si internal auditor ang laging nabibigyan ng focus sa pag-uusapan dito sa webinar. I-inline ko lang sa pangangailangan ni internal auditor. Magsimula na po ako. Mag-share po ako ng aking screen. I hope nakapag-share ako. Start po ako. Pakisabi lang po kung nakikita niyo po ang aking share. Sir, naka-black screen pa po. Black screen. Yes po. Black screen natin. Ayun. Nakita niyo na po ba? Yes po. Thank you po. Maraming salamat, Ma'am Mutya. Pa-monitor lang po kung medyo may glitch po, no? Dahil yung aking staff ay may gagawin eh. Thank you po. Yes po, sir. So, start po tayo. Ito po yung introduction to construction project management. Basic pa lamang po ang aking ituturo sa inyo. Ang aking ibabahagi sa inyo. Kung may katanungan po kayo ay ako po ay willing para sumagot sa anumang katanungan na inyo pong ibibigay sa akin. Patuloy po tayo. Ang laman ng ating pag-uusapan sa umagang ito ay i-define natin kung ano ang proyekto. I-define natin ang
construction project management na term. Didiscuss natin ang top 5 challenges for construction managers, ang project participants, roles of internal auditor, the triple constraint in project management, the project life cycle. Ibabahagi ko rin sa inyo ang experience na na-encounter sa pag-execute o pag-implement ng project ni Yuse Cabral, no? Simula sa pre-construction phase, production phase, at sa maintenance phase. At doon tayo, kung aabot pa tayo sa scheduling, ay malamang ay maganda. Subalit ito po ay tool, no, na technically medyo kailangan yung aralin ang scheduling tool. Sa scheduling, pag-uusapan natin ay ang scheduling tool. Tuloy na po tayo. Ano po ba ang proyekto? What is a project? Ang project ay temporary, no? Temporary gawa. This is a temporary endeavor to undertake to create a unique product, service, or result. Temporary po ito. Walang permanenteng project na activity, no? Laging may simula, laging may katapusan. Ang project has a timeline. Project has a fixed timeline with definite start and end points. Napakahalaga yung timeline. Diyan po nagkakaproblema lagi ang implementing agency, no? Kapag hindi na-hit ang timeline. Ang project ay may resources, pero limitado. Hindi po sobra-sobra ang pondo ng gobyerno. Kaya binabudget, no? Inaayos ang paggamit ng budget, ng materials, ng manpower, no? So may resources, pero limitado. Ang project ay may tools and techniques na ginagamit sa pag-manage ng project. Ang project ay merong team. Project needs a diverse team stretching across departments and function. May grupo na talagang tumututok para i-monitor, gawin, ipatrabaho ang isang project, no? Hindi po ito individual, hindi po ito isang tao lang ang gumagawa. Hindi pwedeng isang tao lang ang bida sa project, no? Grupo ito, team effort ang project. So, ano po ang construction project management? Ang construction project management is a management, no? Refers to the process consisting of planning, organizing, actuating, budgeting, and controlling the 6 M's of organization using technical knowledge and ability for a particular construction project. It is a process, management, pag define mo ang management, it is a process consisting of planning, organizing, budgeting, controlling. No? Yan ang management. Ito, i-manage mo yung sa construction project, particularly sa construction project. No? At pag construction project i-manage mo, kailangan may technical knowledge. So, sino-sino po ang involved dito? Maya-maya ng konti pag-usapan natin kung sino involved na may technical knowledge sa construction project. Kasi kailangan nila na mapag-aralang mabuti, magagamit mabuti ang 6 M's of organization. Ito yung mga resources. The manpower, the machine, methodology, no? 3 M na yon. Ano pa? Materials. Kailangan maayos ang pag-estimate, ang paggamit ng materials. Ano pang M? Ang kasama. Ang pinaka-importante, money. No? Ang pinaka-importante sa lahat yung M ay money. Pera. Mahirap mangyari ang isang proyekto nang walang budget. Kahit may manpower ka na, kahit may materialis ka na, pag kinapos at walang budget, hindi may implement. Napakahalaga ng money. And the last M, marketing. Pero si LGU naman, hindi kailangan yung marketing. Sa private construction firm, kailangan nila ang marketing sapagkat
Doon sila kumikita. Kailangan may client, so kailangan nila mag-market, no? Sa LGU, yung 5M's ang kailangan niya. Materials, manpower, money, machines, methodology. Yan po ang M's ng construction project. So, ano po yung top 5 challenges for construction project managers? Sino po ba ang project manager ng LGU? Sa Romblon State University, allow me na mag-share ng experience ko sa Romblon State University. Way back 2014, ako po ay tinalaga na direktor ng Romblon State University. Hinahawakan ko ang physical plan at facilities office. Ito po yung project management office ni RSU. No, so si construction manager ay ako, no. Ako ang construction manager sa RSU. Sino kaya si construction project manager sa LGU? Maybe si engineering unit head or si MPDC head, no? Alin man sa kanila, mahalaga na malaman nila yung 5 challenges na meron bilang isang project manager, no? Una, ang budget constraint. Bilang project manager, alam mo na limitado ang budget. So, alam mo kung paano siya ilaan sa mga dapat i-priority na mga bagay, no? Budget constraint, isang napaka-challenging na trabaho ng construction project manager. Ang ilaan sa mga priority na activity ang budget. Time management, isa rin problema kapag hindi maayos ay ang time management. Laging ang problema sa mga government project ngayon ay delay ang project. Okay lang sana kung laging advance ang completion, no? Pero karamihan government project in reality po ay delayed, no? Kaya isa yan sa problema ni project manager. Yan ang nagpapastress kay project manager. Isa pa, unrealistic expectation. Sino ba nag-expect na sa gawa ni LGU? Ang client, si public, no? Minsan ang expectation nila ay beyond doon sa nakatakdang expectation ni LGU, no? Kasi nga ang ating paggawa ng isang project ay nakadepende lang kung magkano ang nalaan na budget. So kung magkano lang nalaan na budget, yun lang ang nilalagyan natin yun lang ang ating ina-itemize sa paggawa ng program of works. So itong ating mga expectators, minsan, so sobrang kanilang ini-expect, no? Kaya sumasakit din ang ulo ni project manager. Ang daming question kapag natapos na yung proyekto. Bakit kulang ang ganito? Bakit wala ito? No? Nakaka-stress yan sa construction project manager. At alos, hindi ka naman pwedeng magpaliwanag sa lahat. Kaya isa yan sa challenge ni construction manager. At isa pa ay ang poorly defined objectives. Bakit natin ginagawa yung proyekto? Anong dahilan? Ano ang goal? Kailangan ma-define ito upang meron tayong direksyon sa ating ginagawang proyekto. At ang isa pa ay ang hazard management. So far, wala naman akong narinig na namatayan ang LGU ng trabador, no? Wala pa naman akong narinig na may serious injuries or accident na nangyari sa patrabaho ng LGU. Pero isa ito sa challenge ni construction project manager, no? Sana ma-define nyo or ma-pinpoint nyo talaga kung sino ang construction project manager ng LGU. Si municipal engineer ba or si MPDC head ba, no? So, mas maganda na isa lang yung may responsibility sa kabuuan ng pagpapa-implement ng project, no? As a team, kailangan talaga may nag-lead. Alright? Next. The project participants. Sino ba ang mga kasama sa proyekto ng gobyerno?
particularly the LGU. Si owner, kayo ay kasama sa proyekto. Ang pinaka-head natin si Mayor, no? Ang kanyang alter ego sa infrastructure ay si construction manager, either si municipal engineer or si MPDC head, no? So si owner ang siya nangangasiwa sa pondo, no? Siya naglalaan ng pondo, siya nagpapatrabaho. Si engineer or architect, ito yung sa LGU ay sa engineering firm, sa engineering unit, at si MPDC kasama dyan, no? Sila ang in charge sa supervision, planning, directing, controlling, at sa mga paggawa ng program of works. Yan ang trabaho ni engineering unit at ni MPDC. Consultant, kung may consultant po tayo, kasama siya sa project participants. Yung mga specialista na kasama natin, advisor na kasama natin, ay kasama sila sa project participants, no? Nakakatulong sila para lalong maging maganda ang outcome ng proyekto. Sunod ay ang mga developer or the contractors, no? Yung mga tagapakyaw ng project ay napakahalaga din nila, no? Mahalaga ang mga contractors sa government agency dahil sila ang nagpapaluwal ng patrabaho. Yung finances, napapaluwalan nila, no? At mas napapadali ang patrabaho pag may contractor. Sana, no? Kung in reality, sana nangyayari na kapag may contractor, mas napapadali ang patrabaho. Kasi sa government agency, may dalawang uri na pag-implement ng project. By administration at by contract. So, kaya nga natin pinapa-by contract upang ang isang proyekto ay matapos on time at may kalidad at hindi na masyadong nahihirapan si implementing agency sa paghanap ng tao. At hindi na masyadong marami pang mga iniisip, no? Mas maigi na magpakontrata kasi monitoring and inspection na lang tayo. Checking ng documents, kung angkop ang mga dokumento at ayon sa specs ang kanilang ginagawa. So mahalaga ang mga contractor sa government agencies. Now, sino pa? Yung mga trabador. Mahalaga sila dahil wala namang magagawing infrastruktura kung wala itong mga laborer na ito. Kung wala itong mga trabador na sila nagpapagal para matapos yung proyekto. Kasama pa dito ang inspectorate team. Si RSU ay maliban pa sa engineering office ni RSU ay meron siyang inspectorate team na binubuo. Ito ay komite, no? Si LGU siguro ito yung I hope kung tama ako, no? Ito yung monitoring committee, project monitoring committee ni LGU, no? From time to time, nag-visit sila ng project. Ang trabaho ng inspectorate team ay mag-inspect ng project from time to time. Kapag may buhos si contractor, i-inspect si inspectorate team. Kapag maglalagay ng bakal si contractor, i-inspect ni inspectorate team. Lahat ng ginagawa sa proyekto involves si inspectorate team. Walang mabubuhusan, walang mangyayari sa paggawa ni contractor hanggang walang approval sa inspectorate team. No? Mahalaga ang inspectorate team sa project. Composed ito ng mga professionals na may linya. No? Technically, may linya sa patrabaho. Kung civil works, may civil engineer. Kung may mechanical works, may mechanical engineer. Kung may electrical works, may electrical engineer. Di ba pang professional na pwede nating masama sa proyekto? Architect, kung kailangan maganda yung ilalabas na proyekto, kailangan si architect, no? Kasi nakafocus architect sa ganda ng ginagawa natin kung building, no? Kung mga drainage naman, kung roads naman yan, si engineer, no? Si civil engineer ang mahalaga dyan. At
Sa inspectorate team, pwede natin isama si internal auditor, no? Si internal auditor ay mahalagang masama sa lahat ng activity ni project management office para alam na niya ang mga nangyayari. Hindi na siya nasusurpresa. Sa inspection pa lang, may idea na siya sa nangyayari. Si internal auditor ay isama sa inspectorate team. Mas maganda. Sa ratio, sinasama namin si internal auditor para alam na niya kung ano ang ina-approve at hindi na-approve. Okay? Next. The participants involved in construction projects has the aim or desire to complete and accomplish the project in timely, cost-effective fashion. Yun ang napakahalaga, no? Matapos yung proyekto on time. At hindi sumobra sa nakalaang budget. Napakahalaga po yun, plus the quality. Yan ang ating aim bilang mga participants ng isang proyekto. Pagpatuloy natin, mag-focus ako sa roles of internal auditor in construction project. Para ito sa internal auditor, mahalaga ang inyong trabaho. Ano bang trabaho ni internal auditor? Nakita ko yung internal audit office sa screen kanina ay nag-start siya ng 2021. Tama po ba, Sir Ivan? Sir Ivan Friol? Yes po, sir. 2021. Yes po, 2021. Mukhang nauna po kayo sa RSU sa paglagay ng internal auditor. 2021 kayo, parang kami ay 2022. Way back 2014, wala pa kami internal auditor. Hindi kami problema sa internal audit, no? Noong 2022, nagkaroon kami ng internal auditor. May advantage po yun pag may internal auditor. Tama po na ang government agency ay magkaroon ng internal auditor sa infrastructure project. Napakahalaga po ang kanilang ginagampanan. Una, nagko-coordinate sila sa implementing unit or office from time to time to ensure that the legal documents, plans, program of works, specifications, and other documents needed for the proposed and ongoing projects are complied by the office or unit in charge of documents preparation for construction project. Sa una pa lang, sa preparation pa lang, ando na sa internal auditor. Nag-check na siya. Ganun kahalaga sa internal auditor, no? Then, kung mag-implement naman, evaluate project timelines. Tine-check niya. Ano na ang progress? Hindi ba behind ang project sa oras? Kung advance naman, mas maganda, no? Tinitingnan niya ni internal auditor kung saan na ang proyekto, kung saan na ang progress ng proyekto. At kung may potential issues regarding quality, safety, environmental compliance, nakikita yan ni internal auditor at napag-uusapan. Ganun kahalaga si internal auditor. Kaya tama lang na magkaroon ng internal auditor ang isang government office para pag si external auditor pumasok, si COA, hindi na masyadong problemado si Mayor. No? Hindi na masyadong masakit ang ulo ni Mayor kasi nati-check agad ni internal auditor yung problema. Nare-raise agad yung concern. Trabaho ng internal auditor na mag-monitor ng project progress at mag-prepare ng report. No? Para kanina yung report, i-report niya yun kay Mayor. Bilang head of LGU, si Mayor ay si internal auditor ay direktang nagre-report kay Mayor para alam ni Mayor ang nangyayari. Alam ni Mayor kung ano yung mga behind the project at alam ni Mayor kung ano dapat ang mga decision na gagawin. Ganon kahalaga si internal auditor. Hindi siya kalaban ni hindi siya kalaban ni engineering unit, ni implementing unit. Tumutulong siya para maayos yung mga concerns ng isang proyekto. At nagdo-documentation din si internal auditor. May record keeping din siyang ginagawa. Kasi lahat ng hinihingi ang documents sa implementing unit
ay pina-file niya yon. Kasi napakahalaga yon kapag nag-evaluate siya ng project at nag-audit. No? Mahalaga po yon na meron siyang documentation. Nag-keep niya ang record. Minsan kasi si engineering unit, pag meron siyang na-miss na document, hindi makita, pwede niyang puntahan si internal auditor para humingi ng tulong kung maaari mahingi ng copy, yung nabigay niyang kopya na report ay makahingi naman ng kopya si engineering unit. Nangyayari po yan na minsan nami-misplace yung document ni engineering unit at nakasabit na siya sa internal auditor, at least matutulungan siya ng internal auditor na magalukay sa office ni internal auditor at nabigyan ng kopya siyang muli. No? Nangyayari po na mismo yung ating document sa project management office ay tayo ang nawawalan kasi nga nami-misplace. No? Kaya mahalaga sa internal auditor, meron ding record keeping na nangyayari. No? Yan si internal auditor, no, na napakahalaga ng kanyang ginagampanan. Hindi siya kontrabida sa infrastructure project because malaking tulong siya para habang ginagawa ang proyekto, naaayos agad ang mga problema. Nakikita agad ang mga kulang. Yan si internal auditor, no. Si internal auditor ay para maging effective ang kanyang pag-audit, kailangan meron siyang kaalaman sa construction industry. Kasama yung proseso, yung regulation sa construction, at yung mga challenges. Kailangan niya mag-gain ng knowledge. Tulad dito sa webinar na to, ginawa ni Sir Ivan, nag-enhance ng kanyang kaalaman. No? Dinadagdagan niya yung kaalaman niya kung ano man ang kulang. Mahalaga po yun. At kung si Sir Ivan ang auditor sa infrastructure, pwede po siyang hire ng employee na engineer para mag-assist sa kanya sa pag-evaluate ng project. Ang trabaho lang talaga nila is to evaluate the project. Yan ang trabaho ng internal auditor. Sana hindi humahawak sa internal auditor ng project para i-implement, no? Hindi po maaari na si internal auditor ay may ini-implement na project dahil wala na check and balance. Sino mag-i-check kay internal auditor kung siya mismo ay nag-i-implement ng project? Wala. Si internal auditor ang taga-check, taga-evaluate ng trabaho ng implementing unit. Kaya hindi siya pwedeng mag-implement mismo ng proyekto. Naunawaan po ba? Kapag ginagawa yan ng internal auditor, overlapping ng trabaho po yan. At hindi niya magagampanan yung kanyang tunay na trabaho bilang internal auditor. Yun po ang trabaho ni internal auditor, evaluate, monitor ng proyekto. The triple constraint in project management. Ano ba yung constraints sa project management? Una, ang tatlong fundamental factors na may epekto sa proyekto. Unang scope, the sum of the activities and work to be performed in order to reach the project goal. In other words, the scope is everything that needs to be done during the project. Lahat na kailangan mong ilagay na item of works, ilagay mo na. Yan ang scope. Yan ang napakahalagang factor na dapat hindi mo ma-miss. Malaking problema pag may kulang ka dyan. Time. The available time frame given for the project to reach its goal. Oras. Huwag na huwag tayong sayang ng oras sa proyekto. Cost. The resources available for the project. Itong tatlong to napakahalaga. The scope, the cost, and time. These three dimensions always need to be looked
to look at together, because if a change is made to one of them, one or both the others will change as well. Kapag ginalaw mo isa, maaring maapektuhan ang ibang factor. The time, the cost, the scope. Kapag si oras, si time, hinabaan mo, nag-go beyond ka sa duration ng project, anong epekto nun? Apektado ang costing mo. Habang humahaba ang oras, lumalaki ang gastos para sa project. At kung hindi man nadadagdagan yung budget ng project, ano nangyayari? Hindi mo madagdagan ang budget ng project pero naapektuhan na yung oras, ano nangyayari? Apektado na yung quality. Dahil nga yung budget hindi na umangat, pero yung oras masyado nang umahaba, si kalidad ang naapektuhan. Marami ka nang ginagawang bawas-bawas. Hindi mo nga tinatanggal yung item, pero minamadali mo nang tapusin, so si kalidad, apektado. Yan ang time. Time factor. Kapag ginalaw mo yan, pag nangyari, umaba ang oras, apektado ang cost. Plus, the scope, apektado rin time. Si scope, hindi rin pwedeng dagdagan. Kapag na-program na yan, hindi rin pwedeng bawasan. So, kapag ang time ang na problema, maaaring yung scope of work, magkaroon ng variation, no? Gagawa ng variation order or change order. Dahil nga may problema sa oras, magkakaroon ng change order, pag na-approve, bawas item. Change item na mas mababa. No? Mahirap yun. No? Mahirap gawin yan kapag may problema sa oras. Kasi ang variation order, ginagawa yan ay a month after ng pag-implement ng project. No? Hindi yan basta-basta inaalaw. Meron yan sa RA 9184 na oras o duration ng paggawa ng variation order. Yung mga additional order. No? Now, kapag ginalaw mo naman ang cost, ano ang naapektuhan? Kung ang budget ay 5 million, na-trim down sa 3 million, ano ang naapektuhan? Si scope, bawas ang mga item of work. Imbis na 10 yung item, magiging 6, magiging 5 na lang. No? So, yung expectation ng kliyente, hindi mo ma-meet. Dahil nga, bumawas ang budget, bumawas ang cost. No? Kapag sa scope naman ang apektado, malaking problema to. No? Kapag sa scope ay nagbago, okay lang kung nagbawas ang item of work. Makakatipid ka na kahit paano kung nagbawas ang item of work. Sa gobyerno, hindi ka pwedeng basta-basta magbawas ng item of work. Minsan naman, habang ginagawa natin ang proyekto, yung scope of work nadadagdagan. Buti kung lagi may variation. So, is scope, kapag nadadagdagan at walang dagdag sa cost, ang laking problema. No? Quality ang apektado. So, itong time, cost, scope, ay huwag nating walang bahala. No? Kapag nagpapa-implement ng project, see to it na ang time ay hindi maapektuhan. Eh sir, okay lang ba na mabawasan ang oras ng trabaho ng proyekto? Yung duration from 100, pwede maging 90 or 80 days. Ay, opo. Mas maagang matapos, mas maganda. Mas pabor sa gobyerno. No? Minsan, binibigyan pa nga ng incentive bonus yan dati. Ngayon, parang wala ng incentive bonus na binibigay ang gobyerno. No? Kapag naman umaangat ang oras, sumobra sa target completion date, ano nangyayari? Nagkakaroon ng LD, liquidated damage, si contractor. Yan ang nangyayari. Sinisingil ni gobyerno si contractor ng liquidated damage. Okay? Pag yan pag time na naapektuhan. Okay lang bumawas, huwag ka lang dumagdag ng oras. Sa costing, okay lang magdagdag ng cost, huwag sanang bumawas ang costing. No? Dahil malaking epekto
sa scope of works kapag binawasan ang cost ng trabaho. At itong tatlong to, kapag may epekto, laging resulta nito ay ang kalidad. The quality of the project. Kaya mapansin nyo, maraming problema kapag natapos ang proyekto. Kita agad ang bitak, kita agad ang deficiency sa project. At ang result, tampulan ng issue implementing agency. No? Marami na namang marites na magsalita. Dahil nga, yung kalidad ng project ay hindi maganda. No? At yan ang iniiwasan natin sa project ng government. No? Dahil buti kung isang client lang, ay ang dami, public. Buti kung ang client natin, private, isa lang yon, isang pamilya lang yon. Ito, pag nagka-problema yung proyekto natin, ang dami nagsalita patungkol sa trabaho natin. No? Yan ang problema ng government offices. Kaya we'll see to it na yung quality ay hindi naapektuhan. Kaya kung ayaw mo apektuhan ng quality, huwag mong galawin ng scope, huwag mong galawin ng time, huwag mong galawin ng cost na hindi ayon doon sa program ninyo. Next. The project life cycle. Ang project ay, sabi nga, it is a temporary endeavor. Lagi siyang may katapusan, lagi may simula. Hindi siya permanente. No? Magsimula siya, initiation ng project, conceptualization ng project, then magpaplano ang team, then execute, then meron pagtatapos. Sa initiation, ano bang meron? Ano bang nangyayari sa initiation? Sa pag-initiate ng project? Ano bang ginagawa sa pag-initiate ng project? Ito yung sa pagbabudget, no? Humingi ka ng pondo. Ito dito ginagawa lahat ng documents, proposals, no? Sa LGU, alam ko maaga pa lang humingi na kayo ng estimate or program of work sa bawat barangay kung meron sila. Kung hindi naman, kayo na mismo ang gumagawa ng program of works, no? Sa initiation pa lang, piniprepare nyo na agad yung program of works, no? At dito pa lang, may mga preliminary estimate din tayong ginagawa. May mga project kasi na for funding na wala pang program of works, complete program of works. So, ang ginagawa ni implementing unit ay preliminary estimate ang ginagawa niya. Kumbaga, yung estimate niya ay hindi masyadong sakto, pero sobrahan niya. Dahil, pag hindi niya sobrahan, kapag yun ay napondohan, problema. No? Mas maigi ng sobra yung pondo kesa kumulang yung pondo. Dahil kapag ang funding agency nag-review ng ating sinasubmit, no? Lagi naman silang, kung hindi sakto, ay nag-limit, nag-slash. Yan ang aming laging na papansin kapag kami ay nagpapapondo ng project. Yung aming 30 million, nangyayari, nagiging 20 million. Yung aming 10 million, mangyayari, nagiging 5 million. No? Kaya, kung mag-preliminary estimate tayo, wag niyong babaan. No? Iangat ninyo ang costing para kung mag-limit man si funding agency, medyo hindi kayo kakabahan. Ano pang ginagawa sa initiation? Saan mong gagaling ang budget? No? Sa budgeting naman, ang bawat unit ni LGU ay bago pa lang matapos ang taon ay ready na ang inyong PPMP, no? Nakasama ng inyong mga proyekto sa PPMP na pupondohan sa next year. No? Eh, lahat ng isasama nyo sa PPMP, siguraduhin nyo na hindi kukulangin ang budget doon. Or else, mag-by phase kayo. By phase ang inyong patrabaho. No? Sa initiation, ano pa dapat ang kino-consider? Lahat ng preliminary works. Bago kayo maggawa ng preliminary estimate, try nyo mag-conduct ng surveys, inspection ng site, no? Para hindi naman masyadong sablay o hindi sumablay yung inyong mga
estimate. At pag nag-submit for approval, hindi na mahirapan sa paggawa ng complete set ng plan. Okay? Once the project is approved, yun na. Pwede na magsimulang buo ng complete set of plan. Doon sa initiation pa lang, ang plano doon, maaring perspective at floor plan pa lang, pwede yon. Plus the preliminary estimate or your program of works na hindi naman halos sakto doon sa mangyayari sa proyekto. Pero pag na-approve yun, binabalik yon sa implementing sa planner o sa gumawa ng program of works. Hello. Mamut yan, narinig pa ba ako? Yes po, Hello sir. po. Hindi po, sir. Ayan. Binabalik yon sa gumawa ng estimate or program of works. Then, i-finalize nyo yun. No? Kasi minsan, kapag napondohan yung project, sabi ko nga, hindi yun, yung hiningi mong 20 milyones, hindi yun nabigay. Mga 10 million na lang naibigay sa'yo. So, ibabalik yun sa gumawa ng estimate para gumawa uli ng revision at ano naman yung scope of works na isasama doon sa worth 10 million na project. No? Dito sa planning stage na yun ginagawa. Complete set of plan, final program of works, ano pa, sino ang mag-i-implement, ano yung mga resources na kailangan, at yung mga possible problem, pinag-uusapan na rin sa planning stage. No? At dito sa planning stage, lahat ng kailangan sa bidding, dapat ready. No? Kasi after planning stage, once na napirmahan na lahat yan, i-go na yan for bidding. No? So, ang trabaho ni internal auditor, to see to it na kompleto yung lahat ng documents na isasubmit ni implementing unit. No? Matrabaho, no? Ang trabaho ni internal auditor kung tatrabahoin. Matrabaho, mabusisi kasi itong trabaho ni internal auditor. No? Dahil sa una pa lang kasama na siya. Even sa bidding, pwede sa bidding makasama sa internal auditor bilang TWG. Kasama sa technical working group. No? Kasi maganda nga kasama si internal auditor as TWG. Kasi kasama rin siya sa nag-check ng mga documents ng contractor. No? Maganda yon kung isama si internal auditor. Sir Ivan, kasama ka ba sa TWG? Hindi po, sir. Sir Ivan, Hello po. Hello po. kasama ka Hello ba po, sa engineer. TWG? Hindi po, sir. Hindi po. Sa back? Hindi po. Hindi po. Hello po. Medyo mabagal yata ang internet ko. Opo, hello. Hello po. Hindi po. Hindi po kasama ang internal audit sa Hello back po. po. Hello po. Kasama po Hindi ba po si Sir kasama Ivan? sa Yes po. back. Hindi po Hindi kasama kasama. ang internal audit sa back. Apa. Hindi kayo kasama sa TWG ng back, no? Sa amin sinasama sa RSU, sinasama na ni RSU back si TWG bilang parte ng TWG, no? Si internal auditor para alam na niya kung ano nangyayari doon sa documents ni contractor, no? Inspection kasama rin namin si TWG para hindi na masyadong problema, no? Kung ayaw niyang i-approve, at least alam na niya na may deficiency. No? Kaya kung mapagbibigyan, magandang may sama si internal auditor sa mga ganitong stage ng project planning at initiation. Magandang kasama na siya talaga dyan. No? Then, after na babuo lahat ng plans, specs, yung schedule, yung work preparation, kasama yung paggawa ng per CPM or network diagram or time-scale event network diagram. No? Yan, binubuo yan sa planning stage. After planning stage, bidding process na. Okay? Sa bidding process, it will take months para ma-implement or ma-award
yung project, it takes month, no? Pinaka-minimum yata, isang buwan ang isang project bago i-award sa contractor, then i-implement na yun. Ang notice of award, may bibigay sa contractor siguro at least a month, no? Kung walang problema sa bidding. Then after planning, implementation na. So, si engineering unit, nag-i-implement, nag-i-inspect, nag-monitor. The same time, si internal auditor, nag-i-check ng progress. No? Then, gumagawa ng progress report si engineering unit, gumagawa rin ng report si internal auditor. No? Then, nagkikipag-coordinate from time to time si internal auditor sa engineering unit. At the same time, nagbibigay ng feedback at magbibigay ng status ng project si internal auditor kay mayor. No? At kung may mga problema na nakikita, pinag-uusapan, no? Sinusolve ni implementing unit at tutulong din sa internal auditor sa pag-solve ng problema. Okay? Sa execution at pagtatapos sa pagkumpleto ng trabaho. Next, after implementation, mahalaga na yung schedule ay na susunod, no? Kasama yan sa monitoring ni engineering unit at ni internal auditor. Then ang final stage, after na-implement yung project, na monitor ng maayos, may closing time, no? Ribbon cutting, no? Pinapahayag natin sa madla na tapos na yung proyekto. Pero ang mahalaga dito ay may evaluation, no? Na-evaluate kung ano nangyari sa project. Ano yung mga best practice na nangyari sa project at ano yung mga dapat iwasan at dapat i-improve. Yan ay pinag-uusapan after na makomplete ang project. Medyo matrabaho lang kasi bawat project magkakaroon ng evaluation, magkakaroon ng pag-uusap ang mga participants. No? Pero maganda to kapag ini-implement na sa bawat pagtatapos ng project, nagkakaroon ng pag-uusap bawat participants para malaman na isa't isa kung ano yung mga dapat i-improve pa, ano yung medyo i-acknowledge na magandang nagawa sa proyekto. Okay, yan po ang project life cycle. Merong initiation, conceptualization, then after conceptualization, then planning stage. Bago ka mag-implement, may bidding dahil gobyerno tayo. Then after bidding, award ang project, execution or implementation na. Then after na ma-implement, completed na yung project, magka-close na tayo ng project. No? Yan ang life cycle ng ating construction project. Okay? May tanong po ba habang hindi pa ako na lipat sa isang slide? May tanong po ba sa mga participants galing sa implementing unit o sa internal auditor? Pwede po kayo magtanong. At sa iba pang participants, pwede po kayo magtanong. No? It's 10:03. Meron pa akong 27 minutes para matapos ang aking presentation. Kung may tanong po ay nasabi lang po. Baka mayroon akong sablay na nasabi, paki-correct lang po. Ano? Now, i-share ko sa inyo ang general experiences na na-encounter, no, ng implementing agency, ang DPWH, no, during project design phase, production phase, and warranty or maintenance phase. Ito experiences, ito galing sa study ni Maria Catalina Cabral. Siya po ay undersecretary ng DPWH. No? Ang project na ito ay funded yata ng
Asian Development Bank. Yan. Maganda itong sulat na ginawa ni Engineer Cabral. Dahil halos generally ay naranasan ng iba't ibang government agency. Sabi dito, the following are some of the general experiences encountered by the executing agency during project design phase. Sa pre-construction phase pa lang, ano yung sablay? Ano yung nakikitang problema agad sa initiation pa lang? Survey. Ang survey ay napakahalaga, subalit minsan hindi na nabibigyan ng pansin. Kapag minamadali na ang proyekto na mapapunduhan, anong ginagawa? Hindi na nakapagpunta ng site para makita yung actual na problema sa site, actual na sitwasyon ng site. Ginagawa na lang ay imagination na lang ang nangyayari. No? Kasi nakapunta na rin tayo, minsan, hindi na ako pupunta. Isipin ka na lang kung ano mga dapat, ano ang pwedeng gawin doon sa site na yon. No? Kasi minamadali na, binibigyan lang ang implementing unit or planning unit ng 2 days or 1 day para matapos yung proposal. So, minsan, hindi na pupunta sa site para mag-survey. May mga reason kung bakit sablay ang survey, no? Minsan, wala tayong mahanguan ng data. Walang makopyahan, no? Bago yung project, wala tayong makopyahan, walang mahanguan, walang reference. Kaya ang ginagawa ay nag-benchmarking sana, no? Nag-benchmarking tayo sa ibang project na implement na hindi natin na-implement sa ating agency. For example, yung RSU ay maglalagay ng ceiling fan, yung malaking fan diyan sa stadium ng Odjongan, yung diyan sa plaza, ay gusto ni LGU na maglagay din, no? So yung time ko ay nag-coordinate ako sa inyong planning office sa MPDC. Humingi ako ng tulong kay Engineer Charity at kay Engineer Rona, kasama si Engineer Changa. Humingi kami ng tulong sa kanila. Dahil sila ang merong kaalaman. Dahil meron na silang nagawang project, kami wala. So ang ginagawa namin, nagipag-coordinate kami sa mga agency na alam nila yung project, no? Sa presyo, sa specification, saan bibilin, sino anong kontrata nito. Dahil mahalagang malaman ito dahil meron ka mang project na i-implement o ipapabid, wala namang taker, dahil hindi mo alam kung may interesado, no? Problema ka lang. Baka wala ring mangyayaring awarding dahil wala ring taker, no? So, inaalam namin kung sino ang contractor, kung may local ba o mayroong available sa local or sa iba pang lugar na nagagaling ang contractor, no? At paano to sineset up? Inaalam namin yan. Hindi naman kahinaan o hindi naman kabubuhan ng magtanong, no? At makipag-coordinate at humingi ng kaalaman. Lagi tayo mag-reach out kung may kailangan tayo, no? Kasi pag hindi, problema tayo. Wala tayong example, wala tayong reference na kapaghanguan. Kaya isa rin yan na sumasablay ang proyekto. Dahil hindi nag-benchmark, no? Ano pa? Inadequate survey, either because of lack of time or lack of funds. Ito, meron ka nga project, may pondo, pero hindi mo nasama yung survey, no? Yung preliminary surveys ay hindi napondohan. Paano nga makagalaw si planning team kung walang pondo para sa pag-survey, no? Kung road opening ang gagawin, paano nga makapag-survey ng isang road opening kung walang pondo, no? So mahalaga na may pondo at syempre yung oras, no? Ang oras ay dapat paglaanan ng pag-survey.
Kaya nga, nangyayari nga, talaga kulang sa oras, minamadali na lang. Way back 2001, nasa DPWH ako, meron akong ini-inspect na project, yung plano tiningnan ko. Pagdating sa site, oops, sabi ko parang sasablay yung plano na nagawa kasi parang hindi angkop sa site na paglalagyan. Isa yung example na hindi masyadong naayos ang pag-inspect sa site, pag-survey ng site. No? Nangyayari yan sa totoong buhay ng implementing agency o ng government agency. Kahit nga sa amin, nangyayari yan na kulang na kami sa oras, kailangan na namin na mag-program of works, prepare ng program of works, talagang gagawin na namin. No? Kahit hindi pa namin nabalikan yung isang site, gagawin na namin. No? Pero kailangan hindi sumablay. Kahit paano, sumablay man, konti lang. Kaya kailangan magaling mag-assume yung nag-estimate. No? Magaling mag-assume dahil malaking chance na sasablay ka talaga kapag kinapos ang pag-survey o pag-inspect ng site na paglalagyan. Ano pa? Unsatisfactory level of design or foreign consultants' expertise and technology may be because of their lack of experience of local condition. Sa LGU ba, nag-hire tayo ng consultant na galing sa ibang bansa? Meron tayong international consultant. Ang karamihan ng DP, meron. Ang contractor ay merong international consultant silang kasama. No? Sa LGU, bibihira. No? Kapag funded ng World Bank, yata may consultant yan for foreign consultant. No? Minsan daw, sumasablay ang gawa na plano ng consultant o gawa na design ng consultant dahil hindi nila kabisado ang kondisyon ng lokal. No? Bakit hindi gumamit ng local consultant? Pag local consultant naman ang gagamitin, minsan naman, mababa ang bayaran sa local consultant. So, wala rin taker. No? Or dahil mababa ang bayaran sa local consultant, hindi rin masyadong kompleto ang naibibigay na detalye. No? Hindi rin nabibigay yung kailangan ni government agency dahil nga nagtitipid din. No? At minsan, walang pondo para sa consultant. Kung meron man, maliit, kaya hindi rin buo ang naibibigay na service ni consultant. If survey of this type are inadequate, projects cannot be identified effectively. Their priority cannot be accurately assigned, and the development plan as a whole cannot be conducted appropriately. For such preparatory surveys to be carried out effectively, sufficient local funds need to be appropriated. No? Service provider, kung gagawa ng plan, let's say urban planning, umasa tayo sa service provider niyan. Pinapabid natin yan siguro. No? Nag-consult tayo ng consultant at sila ang gumagawa ng plano na ipapa-implement ni LGU. So, yung ating service provider dapat well-equipped yun. No? Dapat well-experienced din. Kasi mahirap na kulang din sila sa kaalaman. Kahit pa paano, no? Maganda lang yung kanilang tawag doon, profile. Pero hindi naman sa actual. May mga ganun eh. No? So, kailangan may fund at yung ating kinukuhang consultant ay talagang maalam. Okay, number 2, omissions and errors in the design drawings prepared by consultant. Sabi dito, in the Philippines, which avail of foreign loans, generally the Philippines which avail of foreign loans or financing assistance are required as part of the loan agreement to hire foreign consultants who might not be too familiar with the local conditions.
resulting in omissions and errors in the preparation of the design plans and specifications. On the other hand, sabi nga, may local consultant naman, kaya lang mababa ang bayaran. It is understandable for the government to limit the budgets, including funds for consultancy or consulting service. No? Dahil nga gawa ni consultant, minsan may mga error sa drawing dahil hindi sila well-versed sa local condition. At present, there is little incentive for local consultant to improve the quality of their work. As a result, nag-hire tayo ng foreign consultant, no, para tumulong sa atin, sa ating mga malalaking proyekto, lalo pag loan. Also, the government has institutionalized system of penalizing delinquent or erring contractors by blacklisting them from entering into any contracts with any government agency. However, to date, there has yet a system established to penalize erring consultants who have cost the government great deal of money through defective or deficient design drawing. Dito, meron na tayo na yung blacklist natin yung service provider, even the contractor. Bina-blacklist natin kapag sablay ang kanilang gawa. Pero na-penalize ba sila? Blacklist lang pinaka-penalty. No? Pero yung error na nagawa nila malaki, may mga naepektuhan, ano nangyayari? Nakakasuhan pa. No? Ito yung tanong na meron ako sa mind ko. No? Na nakakasuhan ba ito mga contractor? O enough na yung pag-blacklist sa kanila? Kasi after ilang years, nakakabalik naman sila. After ilang years, ibang pangalan na naman ang kanilang dala. No? At kapag may error sa design and drawings, malaking problema yon. No? Kaya sa planning stage pa lang, sa implementing unit, kailangan hindi sumasablay sa design and drawings. No? Dahil kapag nakita na ang sablay ay si implementing unit ang nagsumablay sa RA 9184, merong sanction may sanction si implementing head or implementing unit. May sanction yon, no? Pagbabalikan nyo ang RA 9184 at nakitaan na ang sablay ay dahil sa plan, dahil sa drawing, ang babalikan ay implementing unit, yung head ng implementing unit. No? Kaya kinakabahan ako dyan kapag sa plano pa lang ay may sablay. No? Pag may mga revisions while implementation na tayo, no? Kapag nakitaan na major ang problema ay mananagot si implementing unit head. Number 3, disorderly collection and arrangement of survey data. Hindi maayos ang pagkolekta. May data nga pero hindi naayos ang pagkolekta. Minsan nawawala pa. No? Minsan kulang-kulang. No? Kaya dapat meron tayong system. Meron tayong PMIS. No? Project Management Information System. Meron tayong lagayan ng data. No? Na anytime na kailangan ng isang unit, nakikita niya yung mga data na kailangan niya. No? Gamit ang PMIS. Even sa pag-check, pag-monitor ng project, gamit ang PMIS. May tool na ba tayong ginagamit sa LGU like the Microsoft Project, Primavera, na tool ito. PMIS tool ito na ginagamit sa pag-monitor ng proyekto. Kung wala, manual. Mag-post tayo ng Gantt chart or timescale event network diagram. I-post natin sa ating bulletin board at from time to time, sinecheck natin yung progress. No, ito yung merong S-curve. May mga scope of work na nakalagay. At tinitingnan natin kung ilang period na tinatakbo ng project. Ito yung Gantt chart or timescale event network diagram. Mahalaga dito sa pag-check ng project. Ang PMIS ay magandang gamitin as a tool sa pag-manage ng project.
at pag-store ng mga data. Inappropriate design criteria. No? Because of insufficient budget, cost saving is always a prime task for the government, and these sometimes result in appropriate or at times too low a level of design standards. Ang government agency hindi pwede mag-violate ng standards. No? Lagi nating sinusundan ang standard, lalo pag design. No? Hindi gagawa sa engineering unit ng infrastructure na beyond sa Philippine standard, no? Hindi yan gagawa. Walang lisensyadong inhinyero na gagawa ng isang proyekto na substandard, no? Eh bakit may mga substandard na project? Okay. Ewan ko. Pero ang isang licensed engineer, kapag nag-design yan, hindi yan gagawa ng substandard. No? Pipirmahan niya yan. Hindi yan basta-basta pipirma kasi nakasalalay sa kanya nakasalalay ang buhay ng tao sa kanya. Buhay ng public. Kaya ang design ay hindi pwedeng low quality or galawin ni engineer na lisensyado. Karamihan na bumabalasubas sa proyekto ay ang mga kontraktor na hindi lisensyado. Yan, walang pakialam talaga yan. Kahit may engineer pa yan na license, ay utusan lang yun eh. Kaya bumababa ang kalidad ng proyekto dahil sa kanila. Sila may pera eh. Ikaw na engineer, na license, pag inutusan ka, anong gagawin mo? Eh, sinasahuran ka lang. You either resign, transfer ka sa ibang trabaho. No? Pero nga, dahil kailangan mo ng trabaho, mananatili ka na lang kahit paano. Pero kung may prinsipyo ka, alisan mo talaga yan. No? Kaya sana, itong mga contractor na humahawak sa atin ng project, humahawak ng project ng gobyerno, kapag sinabi ni engineer na hindi po pwede, ito yung tamang design, susundin natin yung standard, sana sumusunod. Dahil babayaran naman ng gobyerno yan. Si gobyerno, pag nagpabidding yan, buo ang pera niyan. Babayad yan. No? Kaya, kung walang mga corruption nangyayari, no? Kung ang mismong agency ay hindi gumagawa ng kalokohan, mapipigilan si contractor na gumawa ng kalokohan dahil mismo si agency na nag-i-implement ng project ay hindi mababayaran. Sa government project, bakit pumapalpak? Because of corruption. Nagbabago ang design criteria because of corruption. Okay? Yan ang katotohanan. That's the reality sa government agency, government offices. Kaya kung ang project management gusto natin naging maganda, ang pag-manage ng project, tanggalin ang corruption. Tanggalin ang pera lagi ang nasa isip. Ang tanggalin ang pangyaman bigla ng isang individual. Dahil doon nakukurat ang isang government employee. No? Dahil sa isipan ay laging gustong umangat bigla, yumaman bigla. No? Kung wala yan, magaganda ang proyekto ng gobyerno. Kung walang under the table, magaganda ang proyekto ng gobyerno. Sana, aabot din tayo na ang gobyerno pag nagpa-implement ng project, ay talagang makikita mo yung kalidad. No? Hindi na tayo problema na after a month, sira na yung kalsada. After a week, nag-scaling na yung kalsada. After a month, yung kanal ay problemado na. No? Sana dumating ang oras na yan. So, in the Philippines, maintenance and repair are usually more difficult, costly, and time-consuming. No? Pag nagkamali ang design, pag natapos yung project,
i-maintain mo yun, kakain na naman ng pera yun. Insufficient attention to safety, disaster prevention, and environment protection. Sa pre-construction pa lang, tinitingnan mo na yung epekto ng iyong gagawing project sa environment. Safe ba ito para sa public? At wala sanang mangyari sa kuna. No? Allocation of funds for this purpose is always difficult in the government, where the need for new construction or production is pressing. No? Applied design standards are not always optimal, realistic at all times. No, it is necessary to prepare such standards taking into account the local conditions. Karamihan facilities related to a project are often inadequate or dangerous. Safety standards for construction work, kailangan strictuhan. Pero wala nga naman tayo naririnig na sa LGU ay naapektuhan ng mayroong mga injuries nangyayari sa construction, sa mga workers. No? Wala tayo narinig na ganong problema. Okay. Design change during implementation. Isa ito sa problema. No? During implementation, nagbabago ang design. Totoo. Yes, totoo. May mga times na nagbabago talaga ang design specification during implementation. No? There would be a problem between price negotiation, between government and the contractor. No? Bakit kayo nagkakaroon? Dahil yung isang materyales, mahal. Hindi available sa local. No? So, nagbabago ng specs, possible pa pwede. As long as makalusot, o pwede. No? So, may problema pag gano'n. Kung quality apektado. Kapag laging napapalusot natin ang pag-change ng design habang ini-implement para lang ma-provide na o masagot natin yung problema. Ang contractor, minsan problema ni implementing unit. It is therefore important that careful attention should be given in preparing the design to avoid, at the very least, minimize any design changes during implementation, which inevitably lead to delays. Meron ako nabasa na ang NEDA, no? May binanggit siya na 45 projects ng government, billion ng mga cost ng project ito, million at billions na ay delay. May 45 projects na delay. Bakit na delay? May sablay sa survey. Hindi nasama may sablay sa pre-construction phase. Anong sablay? Hindi nasama yung road right of way. Yung mga bayaran doon, hindi nasama. No. Hindi nakita agad-agad. So, anong nangyari? Nadidelay ang project, hindi makamove. Hindi makalagay ng kalsada. Dahil walang pambayad sa road right of way. Kung meron man, yung relocation naman ng mga tao na maapektuhan ng road right of way. No? Yung relocation nila, angkop ba para sa pangangailangan nila, yan ay pinag-aaralan sa initiation pa lang. Sa planning pa lang, dapat napapag-usapan na yan. Pero nangyayari, during implementation, doon pala nakikita ang problema. At ang nangyayari, magkakaroon ng sisihan. Within the unit, within the implementing agency, nagkakaroon ng turuan ng problema. Okay? Excessive amount of time for procurement. Si BAC, no? Mahalaga ang ginagampan ng trabaho ni BAC. No? Saan nag-delay ang project? Kay BAC ba? O kay implementing unit? Matagal ba mag-submit ng documents sa implementing unit? O matagal gumalaw si BAC? May mga ganong usapin na mabagal ang procurement. At pag hindi naman ibig sabihin na mabagal ang procurement, nagiging meticuloso tayo sa ating procurement.
careful yung procurement, hindi naman ibig sabihin eh. Minsan slow yung procurement, hindi pa careful ang pag-procure. No? Kaya kailangan ay huwag masyadong habaan ang proseso ng pag-procure. Kaya lang meron tayong sinusundang araw sa pagpapabuilding. May oras, may araw yan, no? Sa pag-post, sa mga pre-bid conference, at sa actual bidding, may mga oras yan eh. Kaya susundan mo. So, it take month para matapos itong proseso ni back sa pabidding. Pero kung sa back mismo may problema, mabagal sila gumalaw, ay lalong hahaba ang duration ng ay lalong hahaba ang aantayin para sa pag-implement ng project. Reality po yan sa government. Nangyayari po yan. Ang hindi na natin may sisibak dahil may kailangan din siya ng mga documents na hindi na ipapasa ni concerned agency o concerned unit. Kaya kailangan makita agad ito ng internal auditor. Ano yung mga kakulangan? Para hindi na mangyari ang mga problema pagdating sa process ng bidding at pagdating sa implementation. No? Ang isa pa nagpapabagal ng procurement, yung contractor, wala nang kontrata. Walang taker. Okay? Kaya isa rin yan na problema sa pagpapagalaw ng proyekto. At ito pa, the problem of unreasonably low price. Dahil nga ang gobyerno ay ang laging hinahanap ay lowest bid, lowest calculated bid amount. If the contract price is too low, the contractor will be tempted to cut costs, including costs that are vital to maintaining quality. No? Sabi nga, the government sometimes tries very hard to get the lowest price, but the lowest price may not always be the best price. Yan ang isang problema sa procurement. Sa implementing unit, maglalagay na mga materials, kanyang program of works. Nakalagay doon ay good quality. Hindi ka naman pwede maglagay ng brand. Gusto mo ng doorknob na good quality, lalagyan mo ng brand, bawal. No? So, mangyayari, lalagyan mo lang ng open and close parenthesis, good quality. Ano nga yung good quality? Eh, kung yung contractor na nangongontrata, ang good quality sa kanya ay ibang brand. Kaya pag ginamit mo doon sa project, sablay, no? That's not good quality. So, si inspector na bahala. I-check na inspector. No? Hindi lahat nag-check ng inspector. Sa totoo lang. Hindi lahat nakikita ng inspector. Kaya nga, minsan sumasablay. Ang katotohanan ay hindi lahat yan ay kita isa-isa. Inspector. Buti kung araw-araw sa inspector mag-inspect. Kailan ba mag-inspect sa inspector? During may tawag lang ng inspection. So, mapapabuhos lang. Pero kung araw-arawan ng inspector yan, kita lahat yan. No? Kung ang trabaho lang ng inspector ay mag-inspect. Ay multitasking ang gobyerno. No? Inspector ka na, estimator ka pa. No? At marami ka pang trabaho sa office. No? Yan. Isa yan sa problema. Kaya nakakalusot minsan yung under quality na material sa project. Hindi agad-agad makita yan. Makikita mo yan sa final, papalitan yan, papalitan ni contractor, check mo ulit, nakalusot. May mga item naman na hindi na nakalusot, may mga item na hindi nakalusot. No? Kaya mahirap din ang mag-inspect. Pero kung magbibigay talaga ng tao, ang agency, na ang trabaho lang niya is solely to inspect. No? Lahat ng materyales, solely to inspect. Bago mapirmahan ni Mayor, bago mapirmahan ni Internal Auditor, bago mapirmahan ni Head of Implementing Unit,
na-inspect ng maayos ng inspektor, maganda yun. No? Basta meron talagang nakafocus. Hindi multitasking yung trabaho ng tao. No? Ay ang back, basta makita ang lowest bid price, okay sa TWG, go. Ay pag-supply, nakita mo ba yung quality noon? Ay nakasulat naman, good quality. No? Like mga doorknobs. No? Ang dami supplier dyan. Like itong mga toilet bowl, mga fittings nila, fixtures dyan, ang daming supply dyan. No? Isa-isahin mo yan, maliliit na item. Okay? Kaya mahirap din ang trabaho ng inspektor. Magiging maayos lang, magiging madali lang yan kung talaga ang trabaho lang niya ay inspection. Wala na ibang gagawin, kundi mag-monitor at mag-inspect araw-araw ng bawat proyekto. No? Si contractor, basta makalusot yan, lulusot yan. No? Yan ang unreasonably low price. Ibig sabihin na low price, best price. No? Yan ang nasa RA 9184. Basta yung lowest calculated bid, yan ang mananalo. No? Unless may justification ka na bakit mo pinananalo yung isang bidder, medyo angat ang kanyang presyo. Meron kang reason doon. Okay, i-state mo yan. Okay. Ano pa? Next. Alam niyo, pag ang project cost ay masyadong mababa, si contractor mahirap gumalaw. No, apektado ang kanyang galaw. So, apektado ang quality. Kapag ang project cost ay masyado nang binaba natin, dahil gusto lang niya makuha para lang hindi makuha ng kalaban niyang kontraktor, binagsak niya ang presyo. Ano na-apekto ang quality. Plus, sigurado ako madidelay po yan. No? Sigurado ako madidelay yung project na yan. Napakatapos ang budget. Next. Problem resulting from terminating or rescinding contract. Nakaranas na ba ang LGU na mag-terminate ng contract? Maaaring nakaranas ang LGU ng mga project na napaka-delay. Pero ang mag-terminate, maaaring hindi nyo nagagawa or minsan nyo na nagawa. Sa RSU, meron ako isang project na napaka-delay pero hindi ko na-terminate. So, sa dami ng kailangan at sa dami ng kailangan i-consider sa pag-terminate ng project. Plus, yung katotohanan na minsan nakakapag-release tayo ng budget more than doon sa actual accomplishment. May katotohanan yan. Now, kung ang actual accomplishment is 50, kaparelease mo ay 60, i-determinate ko pa ba ay may 10% na dagdag doon sa kanyang nabiling? Ano ka na lang, tsatsaga ka na lang na matapos niya. Tsatsagain mo na lang na matapos niya kasi sumobra yung pabiling mo. No? Kasi hindi pa naman may leeway, may binibigay tayong leeway sa mga contractor. Kahit paano, 5 to 10%, sige, pwede natin silang pagbigyan sa kanilang in-request na makapag-bill. No? Kaya lang minsan, naabuso tayo ng contractor at hindi natin sila ma-terminate dahil nakapag-release tayo ng budget more than doon sa kanila actual accomplishment. Nangyayari yan. No? Kaya mahirap pag-terminate. Pagtsagaan mo na lang yung contractor hanggang sa matapos. Alright? Bureaucracy in the process of change orders. May mga change order ba tayo na ang tagal mapirmahan? Ang tagal ma-approve? Kailangan pag may change order, kapag-aaralan at kapag-uusapan agad, at kung maaari ay ma-approve agad. Dahil kung long delayed, ano silbi pa ng change order kung matagal mo namang ma-approve at hindi na halos makita yung importansya dahil sa katagalan ng pag-approve.
pati yung ibang item ng trabaho ng project ay naapektuhan dahil sa katagalan ng pag-approve ng change order. Next, unreliable cost estimation. Ito, sa mga gumagawa ng estimate, yung ating pang pricing ay reliable. Sa government, nag-mark up tayo ng ating prices. Kung ang presyo sa actual market ay 100 pesos, ang ating sinasama sa unit price estimate ay, let's say, plus 25%, up to ilan? To 35%. Kasi yung pagbabago sa ekonomiya naapektuhan ang presyo. Kaya itong markup sinasama natin. Okay? Sobrang baba naman ang costing mo. Problema sa contractor yon. Problema mo rin sa implement yun. Kung sobrang taas naman ang estimate mo, malaking kalugian sa gobyerno yun. So, gawin natin na tama ang ating pag-estimate ayon sa current at ayon sa trend ng presyo. Dapat consider natin yung price trend. Kaya nag-mark up tayo, kino-consider natin yung price trend. Kaya nagreklamo si contractor, bakit ang baba ng iyong presyo? Iba na ang presyo ng materials ngayon. So, ano bang basis natin na pag-estimate? So, dapat may basis tayo. Bakit ginagamit natin ang presyo na yon, no? Next is unsatisfactory workmanship and loose supervision. Ito, bakit palpak ang quality? May kakulangan tayo sa pag-supervise. May kakulangan tayo sa pag-implement. If the design is right and the project is failure, ano problema? Yung workmanship ay poor. Bakit? Bakit gano'n? Dahil there's always a strong pressure to cut costs by reducing quality arising from a cutthroat competition among contractors to get a project. No? May problema sa workmanship dahil nga mababa ang presyo at dahil sa mahina ang ating pag-supervise. No? Kailangan strict tayo sa pag-implement ng project. Inadequate capability of contractor. Kailangan ng contractor ay capable sa kanyang pag-handle ng project. No? Sabi dito, nakita mo na hindi talaga capable yung contractor. Ano gagawin mo? Terminate mo. Sabi dito, the best approach may not be to terminate or rescind the contract, but to have the contractor by means of technical managerial support service. Si contractor naman, hindi natin kalaban yan. Alam mo yung kainaan ni contractor, tulungan natin. No? Tulungan natin. Kung ano yung kanyang kainaan, gawa natin ng paraan upang magawa niya ng maayos ang proyekto. Hindi natin kalaban yan. No? Istriktuhan natin sila dahil trabaho natin. Pero pag may kainaan sila, tulungan natin sila. Too much reliance on foreign consultant, no? And imported materials. No? Isa rin ang problema dyan. Dahil pag imported, mahal. No? Pag mahal, malaki din ang budget na kailangan mo. No? So, try natin check ang local materials kung may quality para yun na lang din ang gamitin natin. No? It's 10:43. Nakita ko sa program na 10:45 ay mag-i-end po tayo. No? Tama Mabutya? Yes po, sir. Oo. So, number 8, insufficient attention to safety and disaster prevention. Ito ay hindi problema masyado sa LGU. No? Pero lagi natin bigyan ng atensyon ang safety. Ito naman, sa maintenance naman, sa experience ni Ms. Cabral sa maintenance, hindi gumagawa si contractor ng warranty niya, no? Ng mga depekto na dapat niyang itama. Although during sa warranty period pa niya. Bakit kaya ayaw niyang gawin? No? In some cases, contractor
or contractors after project completion fail or refuse to do maintenance or repair works. Bakit kaya? Malakas kay boss, ayaw gumalaw dahil malakas kay boss, no? May mga ganyan contractor hindi nagagawa ng mass epekto under warranty period dahil malakas kay boss. Sana wala dyan sa LGU, no? Ano pa? Para gawin niya yung kanyang mga defect na dapat ayusin, wag mo releasean ng retention, no? Wag mo releasean ng retention. Wag mo ring papalitan yung retention na pera ng band, no? Isa yan sa pinakamainam. Itong mga contractor, para makuha ang retention, pabibigyan ng band, no? Instead na yung pera, yung cash, papalitan nila yan ng yung retention bond. Ano yun papel lang yan. Walang takot ng contractor doon. Pero pag yung pera hindi yung ma-release, gagalaw yan dahil hindi mo ma-release ang 10%, sayang din yun. Gagalaw yan, no? Kaya iwasan yung magpapalit ng cash sa retention bond, no? Para mapipilitan si contractor trabahuin yung kanyang mga defects sa project. Yan ang ginagawa namin sa RSU. Hindi na kami nag-ano ng buwan. Kasi option ni option ni implementing agency kung okay lang sa kanya yung bond or ang i-retain niya yung cash. Hindi niya papapalitan ng buwan. No? Kaya mas maganda yung pera o yung cash, huwag niyo i-release. Huwag niyo papalitan ng yung buwan, no? Para si contractor mapilitan talaga magtrabaho yan. Ano pa? Kasi yung problema sa maintenance after na matapos yung proyekto ay itong public, no? Wala pa kayalam. No? Gamit lang ng gamit. Basta nakita nila na government facility, gamit lang ng gamit, abuse lang ng abuse. Parang yung mga estudyante lang natin sa RSU, pag nakitang bago, wala pakialam, no? Kailangan ma-instill yung discipline sa mga bata. Yung pinto, binabang lang. Yung toilet, binabang lang ang pinto. Hindi sira ang pinto, sira ang doorknobs. Ay mag-repair na naman, maintenance na naman yun, pondo na naman na kailangan. No, kailangan maturuan din ang mga gumagamit sa tamang paggamit ng proyekto ng gobyerno. Use of foreign loans. Meron ba kayong mga loans na grants na kailangan ay na nilagay sa rehabilitation or repair? Sabi dito ay mas maigi na huwag gamitin ang mga loans or foreign loans sa mga rehab or repairs. No? Gamitin ang foreign loans or mga loans sa mga new projects. Sayang kung gagamitin lang sa mga rehabilitation or repairs. No? Okay? Insufficient local government capability. Isa sa problema ay hindi maalam ang implementing unit. No? Hindi ganun kagaling sa paghawak ng project. Pero sabi ko, however, in most cases, local government units are weak. Sabi sa study ni Engineer Rabal. No? In terms of both technical and managerial capabilities, and therefore appropriate support from the national government should be provided. Pero ngayon, ang LGU magagaling na rin. No? Ito sa study niya, pero tingin ko ang LGU ngayon magagaling kumandal ng project dahil marami na kayong hinahire ng mga engineers para tumulong sa pag-implement ng project. Okay? So, itong government failure to forfeit surety bonds of delinquent contractors, no? Sabi dito, isa rin problema. It would therefore be more advantageous to the government if the performance guarantee would be in the form of letter of credit. Ito kasi performance guarantee ay kinukuha mo sa bangko. Kaya minsan ay ayaw ng asikasuhin na contractor. Pero the best pa rin ay huwag mong release ng retention money. No? Yun po ang
ang mga experiences ni Engineer Cabral sa kanyang pag-implement ng project sa pre-construction, during implementation, and during maintenance. It's 10:49. Gusto ko pa sanang i-diretso, kaya lang itong scheduling na ito ay kakain po ito ng more than 1 hour. No? Kakain pa ito ng 1 oras sakali. Dahil itong scheduling na ituturo ko sa inyo is about scheduling tool, network diagramming. Gagawa tayo ng network diagram at ilalagay natin na magagawa tayo ng data sheet kung saan nandun yung pag-start ng activity, pag-end ng activity, doon natin tawag yung mga late start, early finish, no? Itong tool na to ay mahalaga sa inyo. Kaya lang, kapos na tayo sa oras. Mamutya, dito na po siguro ako mag-i-end sa scheduling, sa general experiences ni Mamutya, ni Ms. Cabral. No? Yes, Kung may part 2 man, scheduling na natin ituturo. yes. Maraming salamat sa inyong lahat. At nawa ay kahit paano ay nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Thank you po. Yan, yes po, sir. So, thank you, Engineer Pon, for that very informative presentation. And to recap lang po those key points discussed by our speaker, yan, sir outlined his course content, for which included the project definition, the construction project management, for which has 6 M's. Sabi ni sir, there is manpower, machine, methodology, materials, money, and marketing. And also he discussed the top 5 challenges of the construction project, the project participants, and also the role of the internal auditor in construction projects. Now, point out ni sir dito na the internal auditor is important in construction projects, pero to effectively audit the construction activities, he must have a comprehensive understanding of the construction industry. Of course, share din ni sir sa atin yung 3 fundamental factors for projects, which includes the scope, time, and the cost. And pag meron daw po tayong factor na bago, lahat po ito ay mababago din. Apektado lahat, so maapektuhan yung quality nito. So let's see